Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Tiyak mas lalong tatamis ang palitan ng I do ng bride at groom kung ganitong cake ang handa nila sa kasal. Napalamutian kasi ito ng sumasayaw ng gummy bear at pinapagana ng nakakaing baterya. Anong paandar ito? Sa wedding cake na ito, tila nag-isang dibdib ang robotics at culinary expertise. Ang cake toppers kasi nito, mga sumasayaw na gummy bears na gawa sa gelatin. Habang ang LED candles nito, pinapagana ng edible o nakakaing baterya. Ito ang RoboCake na dinevelop ng mga researchers, pastry chefs at food scientists mula Switzerland at Italy. They have inner tubes that can be pressurized by a pump so that the bear will tend to move in desired direction. For example, the necks will move up and down and the arms will move so that the two bears hug each other. We demonstrated the first edible rechargeable battery with a casing which is made completely with chocolate. Dahil pinalitan ng mga traditional electronics sa wedding cake na ito, maaari daw nitong maresolba ang 40 million tons ng electronic waste kada taon. Habang ang consumable parts naman ito, maaaring makatulong sa pagpapababa ng food waste. Kuya Kim, ano na? Nakasanayan na natin ang mga wedding cake kulay puti. Sinasalamin kasi nito ang purity o pagiging dalisay ng bride. Pero alam niyo ba kung sinong nagpauso ng puting kulay na ito? Yan ay si Queen Victoria. Sa kasal niya kay Prince Albert noong 1840, puti ang napili niya kulay ng cake. Dahil napakamahal noon ng mga puting sangkap gaya ng asukal at harina, ang puting wedding cake naging status symbol. Pero alam niyo ba na hindi cake ang pinagsasaluhan noon ng bride at groom? Noong 16th century kasi, bride's pie ang madalas hinahain sa mga kasalan. Pastry crust ito na naglalaman ng oyster, lamb testicles at pine kernels. Kung ang RoboCake may tuturing na isa sa pinaka-innovative na cake ngayon, ang cake namang ito sa Amerika, record-breaking. Ang may hawak ng Guinness World Record para sa pinakamalaking wedding cake ay ang Mohegan Sun Casino sa Connecticut, USA. Ang naturang wedding cake na dinisplay sa kanilang New England Bridal Showcase noong 2004, tumitimbang na mahigit 6 na tonelada. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim! Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ngayong araw ang simula ng pagpili ng mga kardinal sa papalit na naiwang pwesto ni Pope Francis, ang Papal Conclave. Pero alam niyo ba kung paano malalaman ng buong mundo ang resulta ng gagawing botohan? May kasabihan, when there's smoke, there's fire. Pero sa kaso ng Papal Conclave o yung paghalal ng mga kardinal sa bagong Santo Papa, kapag may usok, ibig sabihin, may resulta na ang kanilang ginagawang pagboto. Pinapaalam kasi nila ito sa pamamagitan ng lumalabas na usok mula sa isang chimenea sa Sistine Chapel. Kaya naman 5 araw bago simulan ng botohan, nitong Biyernes, namataan ng ilang Vatican workers na ini-install ang chimney sa bubong ng Sistine Chapel. Ang tradisyong ito may higit 600 years na. Pinaniniwala ang sinimulan pa noong 1417 Papal Conclave. Ang usok, nagmumula sa mga sinunog na balota ng mga kardinal matapos itong bilangin. Ang naatasang sunugin ng mga ito, mga tinatawag na scrutineers. May 2 kulay ng usok ang lumalabas mula sa chimenea, itim o puti. Kapag itim ang usok, ibig sabihin, wala pang kardinal na nakakakuha ng kinakailangan 2/3 majority na boto. Pero kapag ito'y puti, Habemus Papa. may bago na tayong Santo Papa. Pero paano nga ba nagiging kulay itim o puti ang usok na lumalabas sa chimenea ng Sistine Chapel? Kuya Kim, ano na? Ayon sa isang report ng McGill University noong 2017, ang itim na usok na nagpapahiwatig na wala pang nahalal na Santo Papa ay dahil sa mixture ng potassium perchlorate, sulfur at anthracene na isang chemical na makikita sa coal tar. Ang puting usok naman na pinakainaantay ng lahat ay mula sa mixture ng potassium chlorate, lactose at pine resin o Greek pitch. Kung kailan natin masisilayan ang puting usok na yan ang pinakainaabangan natin sa mga susunod na araw. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita.
Inanod ng mga tanong ang mga residente ng Matalom, Leyte dahil sa kakaibang isang huli ng mangingisda. Sa lapad kasi nito, para daw itong itim na kumot na palutang-lutang sa dagat. Anong klaseng laman dagat kaya ito? Habang nag-island hopping kamakailan ang grupo ni na Eman, hindi raw ang magandang view ng mga isla sa Matalom, Leyte ang nakaagaw sa kanilang atensyon, kundi ang huli ng mga islang ito. Nung nakita ko, nidyuhan ko kasi na-curious din ako. Pinana po niya, sir. Sa lapad nito, nagbistula daw itong palutang-lutang na kumot sa tubig. Nagagulo po, sir. May babae doon nagsabi na, ano po yan? Makakain ba po yan? Sabi naman po ng isa, poisonous, ganyan. Nagtalo po, sir. Nagsasabi po na makakain daw. Pag niluto daw, mga matatanda, sabi nila, kawawa naman daw, balik na lang daw. Pero sabi naman nung, fisherman, patay na yan eh. Pero dahil paalis na raw ang bangka ni na Mark Eman, After nun, hindi ko na nakita kung anong ginawa nila. Pinicturean ko na kasi tinawag na kami ng bangka namin. Curious ako na makakain siya o hindi. ano ang nahuli sa dagat sa Leyte? At ligtas nga ba itong kainin? Ang nahuli ng mangingisda sa Leyte, isang uri ng pugita na kung tawagin, Tremoctopus. Tinatawag din silang blanket octopus. Isa kasi sa mga kapansin-pansin sa mga pugitang ito, ang malakumot na webbing sa pagitan ng mga braso ng babaeng Tremoctopus. Kapag sila'y nasa panganib, ginagamit nila ito pandepensa. Binubukan nila ang kanilang mga braso para bumuo ng malakumot o kapa na silhouette na panakot sa mga predator. Pero kinakain nga ba ang mga blanket octopus? Ang mga blanket octopus, hindi karaniwang kinakain ng mga tao. Bihira lang kasi na mahuli mga ito. Sa open sea kasi sila matatagpuan. At dahil rare nga sila kung ituring, sakali bang may makaengkwentrong blanket octopus sa dagat, paalala ng mga eksperto, mas mainam na huwag nang huhulihin ito. Pero itong pugitang hindi mo talaga dapat hulihin, kainin, o hawakan man lang. Dahil sa taglay nitong kamandag na kayang makapatay ng tao. Warning po, itong pugitang hindi mo dapat hulihin, kainin o kahit hawakan man lamang ang mga blue-ringed octopus. Napakaganda man ng mga kulay nito, ito naman ang tinuturing na most venomous octopus sa buong mundo. Ang kamandag nito ay may kakayahang pumatay ng 26 na adult humans sa loob lamang ng ilang minuto. Sa mga may plano mag-island hopping ngayong summer, mag-ingat sa mga pugitang ito. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nakapanlulumo ang sinapit ng isang pawikan sa Bohol. Ang shell kasi nito, binutas. At ang kawawang pawikan, itinali pa. Sa mga larawang ito na pinost sa Facebook page ng isang resort sa Anda, Bohol, makikita ang kalunos-lunos sa sinapit ng isang pawikan. Ang pawikan na isang endangered na green sea turtle, wala ng buhay nang madiskubre. Nakapuluputin daw ito sa isang tali. A very sad story today. We found a tight dead turtle underwater. At ang malala pa, sadya pa raw na binutas ang shell nito. We were horrified to find that a hole had been drilled into the turtle shell through which a rope was tied. It's unimaginable that anyone could inflict such cruelty on such a magnificent creature. Ang insidenteng ito, tahasang kinondena ng One Pawikan Initiative, isang grupo na nakatuon sa pangangalaga, proteksyon at konserbasyon ng mga pawikan sa Pilipinas. Ituturing po natin siyang cruelty kasi po ito po ay labag sa pamumuhay ng pawikan. Hindi po ito maganda at nakakaapekto sa natural biology ng mga pawikan. Ang pagbutas ng shell ng pawikan, paglabag sa Republic Act No. 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Pwede pong makulong ng hanggang 12 taon at magmulta ng hanggang 1 milyong piso. Kaya panawagan ng grupo. Dapat po ang mga otoridad, kagaya po ng DNR, Department of Tourism, ay manguna po sa pagsasagawa ng investigasyon. Mahalaga po na may investigahan to, lalo na po sa local government unit, kasi po kapag hindi pagpapatuloy po ang ganitong gawain. We strongly condemn po yung ganun na activity, sir, kasi nga we have a very strong implementation of our coastal resource management. Naghihintay po kami ng update from DENR since we cannot trace po, sir, kung sino po talagang may gawa nun. Ang mga shell ng pawikan hindi dapat sinisira. May napakahalaga kasi itong papel sa kanilang kaligtasan at kabuuang pisikal na struktura. Kuya Kim, ano na? Ito po ang aking alagang pagong, isa siyang sulcata tortoise.
Nasa mga 20 years na po sa akin to. Ito po ang third largest tortoise sa buong mundo. Gaya ng mga green sea turtles, meron din silang shell. Carapace ang tawag sa taas na bahagi ng shell at plastro naman ang tawag sa ilalim. Ang matigas nilang shell, pamprotekta nila laban sa mga predator. Sumusuporta din ito sa kanilang katawan. Bahagi kasi ito ng kanilang skeletal system. At nakakatulong para ma-regulate ang kanilang body temperature. Alam niyo ba, ang kanilang shell, meron po itong mga nerves. May pakiramdam ito pag hinahawakan natin at nakakaramdam sila ng sakit dito po sa kanilang shell. Huwag na huwag nating sisirain, sulatan, pinturahan at gawing dekorasyon ang mga ito. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.